ang bigat at lakas ng aking dugo. Daddy ka po. Tapos say sorry na. Tara, samahan niyo kami sa may kasaysayang lugar ng Maragondong, Cavite kung saan nagtipon-tipon ang grupong magdiwang ang partido politikal noon ni Gat Andres Bonifacio sa Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Asuncion or mas kilala sa tawag na Maragondon Church at isa sa naging saksi na paghuhukom kay Andres Bonifacio. Nandito tayo ngayon sa Maragondon Park. Medyan kayo sa may ano yan. Building sa aking likuran ay ang Maragondong Municipal Hall. Liberators Guerrilla. Itinatag ni Patrocinio Z. Gulapa sa Maragondong, Cavite bilang samahang anti-Hapon or ANHAP. Mariano Riego de Dios. Revolusyonaryo laban sa Espanya at Estados Unidos. Isinilang sa Maragondon, Cavite 12 Setyembre 1875. Sumapi sa Katipunan, Hulyo 1896. Lumaban sa mga Espanyol sa Lian, Batangas. Ang simbahan ng Maragondon, ipinatayo ng mga paring Jesuita sa patronato ng Nuestra Señora de la Asuncion, 1618. Pagkatapos sa simbahan ng Maragondon, tayo naman ay pupunta sa bahay kung saan nilitis si Andres Bonifacio. Dito ginanap ang paghuhukom kay Andres Bonifacio at sa kanyang kapatid na si Procopio noong 1897 bago kitilan ng buhay sa bundok nagpatong. Narito na tayo sa Bonifacio Trial House. Ang museo ng paglilitis ni Andres Bonifacio. Ang schedule ng museo ay open mula Monday to Saturday, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Wala pong bayad. Donation lang any amount po. Bahay na pinaglitisan kay Andres Bonifacio. Ang bahay na ito ay pinatayo noong 1889 ni Roderico Reyes. Dito nilitis si Andres Bonifacio, ang tagapagtatag ng Katipunan at ang kanyang kapatid na si Procopio. Tara, pasukin na natin ang may kasaysayang bahay o museo na pinaglitisan kay Andres Bonifacio.
introduksyon ng Banal na Esther. Simulan ang paglilibis ng Consejo Bigera sa magpapag-inaagay sa pagpapagpapasyon sa marunod kami yung itakot na mga ibig ng Esther. Sundan mo ang paglilibis sa tatlong mabibigat na akusasyon. Ang nanging pagpapagay agnan, ang nanging pagpapabagsak sa mga tatat na pamahalaan, at ang insidente ng pagkakalutok sa iyo na nagsusulta sa mga tulay ng dalawang pangguhan ni Agnan. Ang parinig ay ayon sa mga salaysay ni Supremo Andres, Gregoria Oren de Jesus at Pedro, ang pangunahing testigo na naging kay Supremo. Bahagi ng salaysay ni Oren ay binasa sa anulang kay Emilio Jacinto. Hanggang sa aming paglinis, si Oren na ang tanging kinuhanan ng salaysay na Consejo Bigera. Ang testimonya ng ibang mga testigo ay inuha ng Consejo bago ang araw ng paglinis. Akusasyon ng pagpapalansik sa pamahalaan ni Aguinaldo. Hindi ko po nalalaman ang dami ng awa ng pamilya ni Ginoong Andres, sapagkat ako'y tinuturing na tauhan lamang niya. Pagkatapos ang tulong sa kansa, nalaman ko masamang bayan ni Ginoong Andres. Nagtitong din siya ng mga kawal at ang hikayat ang mga pinuno ng kawal ng pamahalaan na sumapi sa kanya. Ilan sa kanyang mga kawal ay hinikayat siya umalis na upang maiwasan ang kaguluhan. Tumanggi si Ginoong Andres at nagpatigas na hindi siya natatakot sa mga pinuno dito sa kabinet. Gaya ng nasabi na, hindi ko alam na mayroon na palang bagong tatag na pamahalaan. Kung kaya, paano ipaaral ang bilang at lakas ng aking dugo? Gayman, ang Pangulo ng Sangguniang Magdiwa ay muling binili sa aking pamamahala ang mga kawal nito. Sa anong dahilan kayo na malagi pa sa lingkod? Simula ng mahal ng presidente ng pamahalaan ng iimagsik. Nalalaman ng mga opisyalis ng Magdiwa ang pag-alis ko sa ilang pakilungay nila. Ngunit wala pa ang tao magtuturo ng daan palabas, kung kaya kami ay lumilipad sa matala sa lingkod. Makinig ka dyan. Natatandaan mo ba ang ginawa mo pamimigay ng pera sa nahay? Sa mga pinuno ng kawal upang ibigay nila sa iyo kanilang mga baril? Ang pera ay pinagay sa ngalan ng Magdiwa at sinabi ng Diego Momena at ang Sol Villanueva ipinagkaloob dito sa mga pinuno at kawal ng bugbog tumulong sa labanan sa Loreneta at Malabon. Sa harap ng maraming tao ay ibinigay ang halagang 200 piso kalatiba ang higpit na biling sa mga pinuno ng bugbog. Ang isa pa ng kapatid na si Procopio. Dahil dito, inahatulan ng West Instructor ng parusang kamatayan ng mga kapatid na Andres at Procopio. Bawat isa sa kanila ay babarilin sa pampublikong lugar ng hanggang 5 beses sa layong 10 talampakan. Depende sa laki at bigat ng kanilang kasalanan. Gayunman, isinusumili ko ang desisyon ito sa lipon upang hindi pangpangaralan at pag-isipan. Mga armas na ginamit sa katipunan ang rifle at sibat.